DXDR 981 sa Dipolog numero 1 Tatak RMN. Sabi po ni Apostol Pablo na mabasa natin sa aklat niya na sinulat noon kay Timothy na ating mababasa sa unang Timoteo Kapitulo 2 versikulo 3 hanggang 5. Babasahin natin. For this is good and acceptable in the sight of God our Savior, who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. For there is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kaibigan, mga kapatid at mga magulang, mga kasama, ang palatuntunang pinamagatang ang liwanag sa pananampalatayang Katoliko, sumahimpapawid na naman dito sa RMN Dipolog, DXDR 981 AM. Makita at mapakinggan ng live sa website ng RMN Dipolog, rmndipolog.weebly.com. Mga kaibigan at mga kapatid, binasa natin ang unang Timoteo Kapitulo 2 versikulo 3 hanggang 5. Dahil dito tayo babase sa ating palatuntunan ngayon, bilang paksa natin na ang ating isa sa mga bayani ng ating pananampalataya o isa sa haligi ng ating pananampalataya na si San Pablo. Sinabi niya kasi na isa lang ang ating tagapamagitan o mediator between God and men. Yang isang tagapamagitan o intercessor o mediator
walang iba ang ating Panginoong Jesucristo. Pero sabi po ng ating mga kapatid na hindi mga Katoliko at yung mga kapatid natin na hanggang ngayon hindi nangagkaunawa sa ating pananampalatayang Katoliko, isa itong pruweba, isa ito sa mga pruweba na ang pananampalatayang Katoliko ay hindi tunay na pananampalataya dahil sinuway o hindi sinunod ang turo ng Biblia na isa lang ang tagapamagitan o mediator. Isa lang, no, ang ating Panginoong Jesucristo. Dahil ang pananampalatayang Katoliko, maraming mediator, maraming tagapamagitan ang kinikilala. So yan ang ating paksa ngayon. At alang-alang sa mga hindi pa nakaalam sa ating bagong numero sa cellphone, dahil nagsimula na tayo sa bagong format ng ating palatuntunan na 30 minutes sa ating palatuntunan. Dahil isang oras ang ating palatuntunan, ang unang 30 minutes ginu-google natin sa ating paksa at ang remaining o ang natitirang 30 minutes ating gagamitin sa mga katanungan ninyo. So 12 to 12:30, alas 12 hanggang alas 12:30 ating gagamitin ang mga minuto o sa mga panahon na ito ating ginamit sa salaysay o pagsasabi ng mga informasyon o mga liwanag sa ating pananampalataya na nakasentro sa ating paksa. At ang natitirang 30 minutes, so from 12:30 to 1, ating gugulin sa mga katanungan ninyo. Okay mga kaibigan, mga kapatid, ang ating numero, no, bagong numero sa cellphone o nakaglobe po tayo ngayon, 0906 335 6161. Ating uulitin, 0906 335 6161. So yan ang ating bagong numero, no, sa ating palatuntunan. Okay. Ating uulitin, no, for the last time, 0906 335 6161. Okay, no, mga kaibigan at mga kapatid, sinabi ko na isa sa mga turo ng ating simbahang Katoliko na hindi na uunawaan hanggang ngayon ay itong tungkol sa isang tagapamagitan o one intercessor. Sinabi po, no, ni Apostol Pablo, binasa na natin sa sulat niya kay Timoteo na ating binasa na, no? Unang Timoteo Kapitulo 2 versikulo 5, "For there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus." Sabi po ng iba na dahil ang kinikilala sa mga Katoliko ay maraming tagapamagitan, maraming intercessor, yan ay isa sa mga patunay na ang simbahang Katoliko ay hindi tunay na pananampalataya dahil hindi ito na ayon sa mga turo na nakasulat sa Biblia. Mga kaibigan at mga kapatid, sundan natin ang natataas na pahayag ni Apostol Pablo kay Timoteo. Binasa natin diretso ang 5. Babasahin natin ang bersikulo 1. Dahil kung babasahin natin ang bersikulo 1,
baka maguguluhan kayo. Dahil kung babasahin natin ang bersikulo 1, parang pumabor ito sa paniniwalang Katoliko, no? By the way, bakit ganito ang estilo natin? Dahil actually, no, mga kaibigan, mga kapatid, kung ang simbahang Katoliko may kinilala pang ibang yung tinatawag nating instrumental intercessors, no, hindi principal. Dahil sinabi po din yan ng Biblia na ang mga Christians, kahit na kayong mga nakikinig ngayon, kung mga Kristiyano kayo, may utos po dito sa Biblia na kailangan tayong mag-mediate, mamagitan tayo, especially sa mga taong hindi pa nakikilala nila ang Panginoon, hindi pa sila Kristiyano. Dapat tayong mamamagitan dahil ang mga apostol ay nandun na sa langit, wala na sila. So talagang mamamagitan tayo upang sila ay makaalam din sa pananampalatayang Kristiyano. Yung pagtuturo natin sa salita ng Diyos, di ba pamagitan din yon, mga kaibigan at mga kapatid? Dahil nakilala ng iba ang ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan nila. Kung wala sila, hindi ang iba makaalam sa salita ng Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. So, ating babasahin. Sabi ni Apostol Pablo sa bersikulo 1, I exhort therefore that first of all, supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men. Ating uulitin. I exhort therefore that first of all supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men. May binabanggit po dito ang Apostol Pablo na yung mga supplications natin, mga prayers natin, at intercessions, at yung giving of thanks. Itong intercessions, no, binabanggit dito. Ano ba ang intercessions? Yung mamamagitan tayo. Yung mag-mediate tayo. Anong sabi niya? Gagawin ito ng lahat ng tao, no? Okay. First of all, supplications, prayers, intercessions. Oh. Yung mediation ba, mga kaibigan at mga kapatid? And giving of thanks be made for all men. Gagawin ito ng lahat, hindi lang sa mga santo. Ibig sabihin, kayong mga nakikinig ngayon, kung hindi kayo sigurado na santo kayo, dahil baka iniisip ninyo may marami kayong kasalanan na nagagawa, inutusan tayo na lahat tayo, all men, kailangan gagawin ito. Mamamagitan tayo. So yung mga santo, namamagitan sila. Sa anong paraan? Sa paghahayag ng mga salita ng Diyos at yung mga prayers din nila. Even yung mga fundamentalist brothers and sisters natin, ginagawa nila ito. Dahil nagpre-pray over sila sa kanilang mga followers, di ba? Yung ginagawa nilang prayers para sa kanilang mga kasamahan sa pananampalataya, yun ay mediation yun, intercession yun. Di ba, mga kaibigan at mga kapatid? At hindi po natin isipin na kapag tayong mga Kristiyano ay mamamagitan o mag-intercess tayo, salungat na ito sa pagka-iisang mediator o tagapamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil may turo po si Apostol Pablo na tayong mga Kristiyano ay iisa tayo. Iisa tayong katawan. Yon ang the body of Christ, mga kaibigan at mga kapatid. Katulad ba sa ating sinabi na, no, sa paniniwala natin tungkol sa Trinity o Santissima Trinidad. Di ba hindi maraming Diyos, iisa lang? Pero ang iisang Diyos ay Ama, Anak at Espiritu Santo. Ang tatlo dyan ay ang persona. Pero iisa lang ang nature nila sa divinity, ang pagka-Diyos.
Yun din ang intercession, mga kaibigan at mga kapatid. Isa lang ang ating intercessor. Pero sa paggawa ng mga bagay-bagay upang tayo ay maligtas, hindi ito sinusolo ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil sabi niya, God sent Him, no? Pinadala daw, no? Sa Bisaya pa. No? Napadala daw siya ng Ama at hindi siya nag-iisa dahil pinadala din niya ang mga apostol. Diba mababasa natin yan sa Aklat ng Juan, Kapitulo 20. Mga kaibigan at mga kapatid, 19 hanggang 23. So, sa pagka-iisang intercessor ng ating Panginoong Jesucristo, may mga instrumentalities yan. May mga instrumento yan. Ang magawa natin mga Kristiyano na nakatulong sa iba ay naiisa yan sa pagka-iisang mediator ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil ang ating merit kasi, hindi natin masarili ito. Dahil kung wala ang ating Panginoong Jesucristo, wala tayong magawa. Di ba, mga kaibigan at mga kapatid? So, bali, kinasangkapan lang tayo mga Kristiyano, kung bakit makagawa tayo ng mga bagay na makatutulong sa iba dahil sa ating pananampalataya kay Kristo. Dahil sa grace, mga kaibigan at mga kapatid, sa grasya na nasa ating sarili, no? Na yun ang nagsilbing patunay na tayo ay mga anak ng Diyos o Kristiyano, mga kaibigan at mga kapatid. So, ang magawa natin, hindi natin maangkin na yun ay nagawa natin because nang dahil sa ating sariling kapangyarihan, no. Nagawa natin ang mga magagandang bagay na katutulong tayo sa iba dahil sa grasya, dahil sa grace of God na nasa ating Panginoong Jesucristo na binigay din niya sa atin, mga kaibigan at mga kapatid. So, kung tinuro man natin na iisa lang ang mediator at yung mga santo ay mediator din, hindi yon isipin natin na magkasalungat yon. Dahil iisa lang yon, mga kaibigan at mga kapatid. Maliban na lang kung namamagitan ka na wala kang koneksyon, hindi ka nadugtong sa ating Panginoong Jesucristo. Halimbawa, hindi ka naniniwala sa Panginoong Jesucristo at tumutulong ka sa iba, namamagitan ka sa kanilang kaligtasan pero wala ka namang paniniwala kay Kristo. Maisip natin o masaisip natin na iba ang iyong ginagawa at hindi ito nadugtong kay Jesucristo. So, hindi natin masabi itong iisa lang ito sa pagka-mediator ng ating Panginoong Jesucristo dahil sinabi mo hindi ka nadugtong sa Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, iniisip mo na you are not one of the members of the one body of Christ. Hindi tayo naiisa sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo na iisa, yung mystical body niya. So, masasabi nating iba ang iyong ginagawa na pagpamamagitan, no? Pag-mediate, no? Pag-intercess, iba. So, contradiction yan kung hindi ka nadugtong sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil masasabi nating iba ang ginagawa mo. Hindi ka nadugtong sa ating Panginoong Jesucristo. So kung may gagawin kang tulong para sa iba, hindi dapat yan. Dahil dapat yung mga ginagawa nating tulong para sa iba, para makaalam din sila sa pananampalatayang Kristiyano, iyon ay dahil naniniwala tayo sa ating Panginoong Jesucristo, mga kaibigan at mga kapatid. At kung ating tingnan ang history, mga kaibigan at mga kapatid, no, kung pag-aralan natin ang church history, wala namang turo sa Biblia, especially yung mga unang
naunang Kristiyano pa, yung mga early Christians, yung tinatawag natin mga church fathers, yung mga direct disciples sa mga apostoles, like Saint Polycarp o Saint Ignatius of Antioch, o mga kaibigan at mga kapatid, yung mga direct disciples sa mga apostol, hindi sila nagtuturo na mali po ang turo na mag-intercess tayo o mamagitan tayo para sa iba. Ang nangyayari kasi, mga kaibigan at mga kapatid, binabatikos ng mga kapatid natin na hanggang ngayon hindi nakaunawa sa ating pananampalataya ang intercession of saints, mga kaibigan at mga kapatid, na ang turo na yan, ginagawa naman nila. Di ba intercession yung ginagawa nilang pag-pray over sa kanilang mga kasamahan? Intercession yun, di ba, mga kaibigan at mga kapatid? Dahil ang kanilang prayer ay hindi para sa kanilang sarili lang, kundi para din sa iba. Di ba namamagitan sila sa ganong paraan, mga kaibigan at mga kapatid? So, hindi yan salungat kung ang simbahang Katoliko nagtuturo na yung mga santo ay mga instrumental intercessor o mediators sa pagka-iisang mediator ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi yan salungat, mga kaibigan at mga kapatid. At binasa natin ang verse bilang patunay na ang pag-intercess ay hindi yon si Kristo lang ang gagawa. Maaring magawa din natin. Sa atin namang abot kayang magagawa. Hindi naman natin magawa yung hindi magawa natin na si Kristo lang ang makagawa. Diba, mga kaibigan at mga kapatid? For example, yung kamatayan na ang epekto ay para sa kasalanan ng mga tao. Sa lahat ng kasalanan ng mga tao. Hindi yun magawa natin. Si Kristo lang ang makagawa noon, mga kaibigan at mga kapatid. Pero yung tulong natin sa iba, yung mamamagitan tayo upang ang iba ay makaalam sa pananampalatayang Kristiyano, na makaalam rin sila, no? Sa kung ano ang pananampalataya na tunay, na gusto ng Diyos na ating malalaman upang tayo ay maligtas. Pwedeng makagawa tayo. Tayong mga nakaalam, i-re-echo natin ang ating nalalaman sa iba para makaalam din ng iba. Dahil ang kaligtasan ay hindi para lang sa atin, kundi para din sa iba, mga kaibigan at mga kapatid. Sa ating pagkaalam, no, mga kaibigan at mga kapatid, no, pasensya na sa Tagalog natin, dahil Bisdak Bisaya po tayo. Inawalan natin ang palatuntunan na Tagalog dahil may suggestion po kasi sa ating mga kapatid na mga Tagalog, dahil i-upload natin ito sa internet, hindi sila makaintindi sa salitang Bisaya, kaya napilitan tayong gagawa ng palatuntunan na Tagalog. At sana i-pray ninyo, no? Ipagdasalan nyo si Veritas na ma-improve ang kaniyang pagsasalita ng Tagalog. Parang hindi na tayo mahirapan sa salitang ito. By the way, mga kaibigan at mga kapatid, no, kung mag-text kayo, may tanong kayo, mamaya na, no, pagka 12:30 na. Ang natitirang 30 minutes gagamitin natin sa mga katanungan ninyo tungkol sa ating paksa. Mga kaibigan at mga kapatid, sabi po ng iba, hindi naman tayo tutol sa yung turo na ang mga santo ay tagapamagitan din na instrumento. Pero yung buhay pa sila, magawa nila ang pagtulong sa iba, makapamagitan sila sa iba kung buhay pa sila. Pero kung patay na daw,
wala na silang buhay, patay na sila, paano pa sila makatulong? Mga kaibigan at mga kapatid, wala namang turo sa Biblia na yung mga santo ay patay. Diba? Dahil ang Diyos po natin ay hindi Diyos sa mga patay. Diyos po sa mga buhay. Akala natin na yung mga santo na namamatay, ang katawan lang nila, pero ang kanilang espiritu hindi iniwanan sa grasya ng Diyos dahil hindi sila gumagawa ng mga kasalanan na iyon ang nagsilbing rason na iwanan ng Diyos ang kanilang soul o kaluluwa. Mga kaibigan at mga kapatid, ibig sabihin ang grasya ng Diyos ay nananatili sa kanilang mga kaluluwa. Mamatay man ang kanilang mga katawan, pero ang kanilang soul hindi, mga kaibigan at mga kapatid. Anong sabi ng Biblia na mababasa natin sa Aklat ng Mateo 10, versikulo 28, kung hindi ako nakalimot, mga kaibigan at mga kapatid? Huwag daw katakutan natin yung makapatay sa atin lang katawan, pero hindi makapatay sa ating kaluluwa. So, akala natin yung mga santo na namamatay, na namartir, at yung namatay ng dahil sa sakit, ay wala na silang magawa kung nandun na sila sa langit. Wala pong turo ang Biblia na hindi na sila makatulong sa atin kung nandun na sila sa langit, mga kaibigan at mga kapatid. Dahil kung babasahin natin ang Biblia, especially sa aklat ng Apokalipsis o Revelation, ang ginagawa nila doon sa langit, dinadala nila ang ating mga prayers dito sa mundo tungo sa ating Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, namamagitan sila dahil ang ating mga dasal, tinulungan tayo nila ng ating mga dasal ay marinig sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi mo na ibig sabihin na ang ating Panginoong Jesucristo hindi makarinig sa ating mga dasal. Pero yun kasi ang nature o yung tinatawag nating katangian ng isang santo o banal. Hindi yan hihinto sa pagtulong. Sabi ni Apostol Pablo na it's better daw na iwanan niya ang kanyang katawan at makasama na niya ang Panginoon doon sa langit. Sabi niya, nakalimutan ko lang ang bersikulo. Nasa Book of Corinthians yan lang, mga kaibigan at mga kapatid. Hindi ko lang matanda ng exact verse na it's better daw, mas mabuti daw sa kanya na tutungo na sa Ama doon sa langit. Hindi po ibig sabihin na dahil tired siya o hindi niya gusto o tinatamad siyang tutulong sa iba dito sa lupa, kaya niya gustong aakyat ng langit at makasama na ang Panginoon. Dahil hindi yan ang katangian ng isang banal na iiwas sa responsibilidad, yung pagtulong sa iba. So, kung sinabi niya na it's better na makasama na niya ang Panginoon doon sa langit kaysa dito, ibig sabihin, kung nakatulong siya dito sa atin, kung nakatulong siya dito sa mundo, mas makatulong siya doon kung nandun na siya sa langit. Yan ang ibig niyang sabihin dahil ang lapit na niya sa Panginoon. Makikita na niya ang Panginoon. Kung nakatulong siya dito sa mga prayers niya, no? Na yung i-pray yung iba, na ang kanilang mga gawain ay maangkop sa mga katuruan ng Diyos, ay mas magawa na niya doon sa langit. Dahil lapit na niya sa Panginoon. Makita na niya. Katulad ba sa isang anak at ina na
yung anak ay nag-aaral sa malayong lugar. At siyempre, yung anak ay nangangailangan ng tulong sa ina o sa parent niya. Kung wala ng baon o wala ng pera na magasto ang anak sa kanyang pag-aaral, talagang hihingi siya ng pera sa kanyang ina. Hihingi siya ng tulong sa kanyang ina nandoon sa langit, mga kaibigan at mga kapatid, di ba? Paano niya gagawin ito? Hindi niya magawa agad ang pagsabi sa kanyang ina agad kung hindi niya nakausap ito ng personal. Diba, anong gagawin niya? Magti-text siya or tatawag siya ng telepono parang kausapin ng kanyang ina. So, natulungan siya ng kanyang ina dahil sa telepono o sa cellphone, mga kaibigan at mga kapatid. Pero matagalan, especially kung wala ka pang load o wala kang telepono, susulat ka pa, di ba? Pero kung ang anak ay nag-aaral sa lugar na ang kanyang ina ay nandyan din, halimbawa, kayo dito sa Dipolog, nandito kayo sa Dipolog, nag-aaral, ang inyong bahay ay nandito din. Ang dali lang pakiusapan natin ng ina. Ganon din kung ang mga santo ay nakatulong sila dito sa lupa, nang buhay pa sila, mas makatulong sila kung nandun na sila sa langit. At saka walang turo po sa Biblia na nagsasabi na hindi na sila makatulong kung nandun na sila sa langit. Okay mga kaibigan at mga kapatid, babasahin po natin ng Biblia. Ang isa sa mga binabasihan natin na yung mga santo sa langit, halimbawa yung mga martir, ay makatulong sila dahil makausap sila, makasabi sila ng mga salita sa Panginoon. Ibig sabihin yung namamatay nila na hindi makatulong ay yung katawan na bumalik sa pagka-dust o sa abog o sa Bisaya pa o alikabok. Yung katawan babalik sa alikabok. Yun ang sinabi ng Book of Psalm na hindi na makasabi o wala ng consciousness. Pero yung soul na babalik doon sa Ama, maaring salita pa o makabigkas pa ng mga pahayag sa ating Panginoong Hesukristo, mga kaibigan at mga kapatid o sa Diyos. Sa Revelation chapter 6 verse 8 to 9. Versikulo 9 na lang para hindi tayo mataasan, mga kaibigan at mga kapatid, para hindi tayo mahabaan. Okay, and when he had opened the fifth seal, I saw under the altar the souls of them that were slain for the word of God, and for the testimony which they held. And they cried with a loud voice, saying, How long, O Lord, holy and true, dost thou not judge and avenge our blood on them that dwell on the earth? Mga kaibigan at mga kapatid, mga kaluluwa na sila yung pinatay daw dahil sa paghahayag ng salita ng Word of God o salita ng Diyos. Ibig sabihin, mga martir po ito. So kung hindi sila conscious, ibig sabihin hindi sila makatulong, bakit nagsasalita sila? So kung makasalita sila, makabigkas sila ng mga salita, ibig sabihin conscious sila. Pero hindi yung body, yung katawan, dahil bumalik sa alikabok yon, mga kaibigan at mga kapatid. Yun ang sabi sa Ecclesiastes na hindi na makatulong sa pag-pray o pagdasal dahil babalik kasi sa alikabok. O kung sa Bisaya pa, abog. Pero yung kaluluwa, hindi ba sila makatulong? Mga kaibigan at mga kapatid, hindi po turong Kristiyano yan. Very implied dito sa ating binasa na
aklat, Revelation chapter 6 verse 9 at 10, na yung mga kaluluwa, anong sabi nila? And they cried with a loud voice, saying, How long, O Lord, holy and true, dost thou not judge and avenge our blood on them that dwell on earth? So conscious ang mga martiro, mga santo na nandun na sa langit, mga kaibigan at mga kapatid. At wala pong turo na hindi na sila makatulong sa atin. Yung tinuturo ng mga saksi ni Jehovah at mga Iglesia ni Cristo, for example, o yung mga Adventist na hindi na daw makatulong dahil wala ng consciousness. Yung sa Ecclesiastes ba yun, binasa nila. Ang ibig sabihin po yun, yung nasa Psalm 30 verse 9, na yung katawan na babalik sa alikabok, yun ang hindi na conscious. Pero yung soul, mga kaibigan, mga kapatid, sabi dito sa Book of Revelation, mga martir, yung mga martir na nandoon na sa langit, ang kanilang mga kaluluwa, ay conscious. So, makadasal sila, mga kaibigan at mga kapatid. So, makatulong sila. At huwag niyong kaligtaan na hindi po nagtuturo ang Biblia, hindi po nagtuturo ang ating Panginoong Jesucristo at mga apostol na hindi na sila makatulong. Mga kaibigan at mga kapatid. Okay, ibang bersikulo na naman, no? Babasahin natin ang Revelation chapter 5 verse 8. And when he had taken the book, the 4 beasts and 24 elders fell down before the Lamb, having every one of them harps and golden bales, full of odors, which are the prayers of the saints. Mga kaibigan at mga kapatid, ito, yung 24 elders sa ibang salin, itong 24 kasi, dahil itong Book of Revelation ay full of symbolism. Maraming mga simbolo dito. May mga teologo pong nagsasabi na ang 24, yung numerong 24, pwedeng gagamitin ito na simbolo sa mga santo na nandun na sa langit. Bakit, no? Yung Old Testament kasi may sinabi po na 12 tribes of Israel. And then pagdating sa New Covenant, New Testament, may binabanggit din na 12 apostles, mga kaibigan at mga kapatid. So kaya ginamit nila, sabi nila na maaring ang 24, pwedeng gagamitan natin ito, ang numerong 24 ay simbolo ng mga elders o mga saints na nandun sa langit. At ang ginagawa nila, yung mga prayers sa mga tao, no, sa lupa, dinadala nila sa harap ng Panginoon, dahil ang lamb dito, ang ibig sabihin ay ang ating Panginoong Jesucristo. Fell down before the lamb, having every one of them harps and golden vials full of odors, which are the prayers of the saints. Yung sa ibang hubad, yung incense. Ang incense kasi, pwede rin gagamitan nating simbolo sa mga prayers o mga dasal. So ang ginagawa nila doon sa langit, yung mga dasal sa mga tao sa lupa, dinadala nila sa harap ng lamb, ibig sabihin ng ating Panginoong Jesucristo. Di ba ito ay intercession ito? Mediation ito, mga kaibigan at mga kapatid. Okay, mga kaibigan, mga kapatid, maaari na kayong makatext.
para masagot natin ang katanungan ninyo. Meron pa tayong mga 20 minutes, mga kaibigan at mga kapatid. Okay mga kaibigan at mga kapatid, meron tayong hinanap na pahayag ni Apostol Pablo dito na ang linaw kasi, no? Ang linaw, yung support sa pananampalatayang Katoliko tungkol sa intercession of saints. Yung maaring makapamagitan yung mga santo, mga kaibigan at mga kapatid. Okay mga kaibigan, mga kapatid, okay, nahanap ko na. Kunin nyo Biblia ninyo at basahin ninyo ang mababasa natin sa aklat ng Hebrews o the Book of Hebrews. Kapitulo 12, no? Versikulo 22 hanggang 23. But ye are come unto Mount Zion, and unto the city of the living God, the heavenly Jerusalem, and to an innumerable company of angels, to the general assembly and church of the firstborn, which are written in heaven, and to God the judge of all, and to the spirits of just men made perfect. Itong binabanggit ni Apostol Pablo na the spirits of the just men made perfect, ito ang mga santo na nandun sa langit. Yung mga martyrs, for example, na yun ang ating mga yung sabi pa yung iba, ito sila ang tutulong sa atin doon sa langit, mga kaibigan at mga kapatid. To the general assembly and church of the firstborn which are written in heaven, and to God the judge of all. Di ba? Hihingi tayo o magdasal tayo sa Diyos. At meron pa dito, and the spirits of the just men made perfect. So yung paniniwalang Katoliko ay tumpak, hindi, walang kulang. Dahil yung turo ng mga hindi Katoliko na ginamit nilang Biblia, magdasal lang daw tayo sa Diyos. Pero ang binabanggit ni Apostol Pablo, hindi lang ang Diyos ang dinadasalan. Yung mga spirits pa daw. And to the spirits of just men made perfect. Ulitin ko mga kaibigan at mga kapatid, ha? To the general assembly and the church of the firstborn which are written in heaven, and to God the judge of all, and to the spirits of just men made perfect. Very malinaw dito. It's very implied, no? Na nandun sa langit, mahingian natin ng tulong ang Diyos. At meron din yung the spirits of the just men made perfect. Ito ang mga santo, mga kaibigan at mga kapatid. So, naalala ko yung sinabi ng
isang protestante ba na na-convert sa pananampalatayang Katoliko, tinatanong siya, ini-interview siya ng isang media na bakit na nagkatoliko siya. Bakit na-convert siya sa pananampalatayang Katoliko? Ibig ba daw sabihin hindi niya gusto o galit siya sa unang pananampalataya niyang protestante? Sabi niya, hindi naman daw siya galit. Hindi naman daw ibig sabihin na hindi niya gusto ang mga turo na magaganda ng mga protestante. Dahil sabi pa niya, nagpapasalamat daw siya sa kaniyang pagiging protestante noon. Nagpapasalamat siya sa kanilang minister sa protestante noon dahil tinuruan siya tungkol kay Kristo. Tinuruan siya sa mga salita ng Diyos. So nagpapasalamat siya sa kanyang pagka-protestante. So tinanong siya ng isang media na yon na bakit nagkatoliko ka na hindi naman mabuti naman ang pagka-protestante mo. Sabi niya, mabuti ang pagka-protestante ko dahil nagtuturo ng Biblia, nagtuturo tungkol kay Kristo. Pero kailangang magkatoliko ako dahil nakita ko sa Katoliko ang lahat, ang kumpleto daw na turo tungkol sa Christianity. Dahil sa protestante daw, sa protestantismo daw, may maraming kulang. Yung iba pa, yung mga turo ng simbahang Katoliko na tama, may basihan daw na misinterpret lang daw ng iba o ng mga protestante, mga kaibigan at mga kapatid. Halimbawa, yung mga sakramento, yung kumpisal, Sacrament of Confession, na sa Biblia daw, meron namang basihan yung confession, mga kaibigan at mga kapatid. Yung mga images. So, sabi niya, nagkatoliko siya dahil ang buong turo sa Christianity ay nandito daw sa Katoliko. Fullness of the truth, sabi niya. So, kung ikaw pag pipiliin ka, no? Kung ano ang pipiliin mo sa isang relihiyon na ang mga turo nasa kanya ang lahat. Walang hindi sinama. So, ang pipiliin mo yung complete teachings, hindi yung partial lang o incomplete. Ibig po daw niyang sabihin, yung turo kasi ng mga protestante ay maraming kulang. Maganda ang kanilang turo pero yung iba, medyo questionable pa. Ibig sabihin, nauunawaan kasi niya ang lahat na mga turong Katoliko. Ibig sabihin yung mga turo tungkol sa images, tungkol sa purgatory, tungkol sa mga larawan, sa Pope, lahat naunawaan na niya. So yung mga kasamahan niya dati sa protestante, naisip niya na misinterpret lang nila ang Katoliko. So, naisip niya na kailangan magkatoliko siya. Pero kayong mga nakikinig ngayon na nasa isip ninyo na hindi pa kayo nakaunawa o para sa inyo negative pa rin ang pananampalatayang Katoliko, ay hindi naman tayo mamimilit sa inyo mga kaibigan at mga kapatid. Kaya nga dito sa ating palatuntunan, we are trying our best na maunawaan nyo ang pananampalatayang Katoliko. At humingi lang ako sa inyo ng tawad kung nahihirapan akong iabot sa inyo ang gusto kong iabot dahil sa pagsasalita ng Tagalog hanggang ngayon nahihirapan pa kasi ako. Dahil nagsimula ako sa pagsasalita ng Tagalog dito na sa mga 40s na, mga 42, 43, no? O 43. No? So, ibig sabihin, sa edad 1 hanggang 20, hanggang 30, ang nasanayan natin na salita ay yung Bisaya lang, mga kaibigan at mga kapatid. Sabi pa nga yung relative ko, bakit ginagawa mo yan? Parang pinahirapan mo ang sarili mo. Ang nasanayan mo ay Bisaya, hindi mo ginamit. Pero ang Tagalog na hindi ka nasanay, yun ang ginamit mo. Okay. Maganda naman ang kanyang iniisip. Totoo naman. Pero depende kasi yan sa ating
rason na dahilan. Hindi ibig sabihin na iniwanan natin ang salitang Bisaya dahil Bisaya po tayo at mahal natin ang salitang Bisaya. Pero kung kinakailangang alamin natin ang salitang Tagalog upang maraming makaintindi, ay talagang gagawin natin kahit na mahirapan tayo. Yun naman ang ating gawaing Kristiyano. Kahit na mahirap, kung kinakailangan, hindi naman mali, ay talagang gagawin natin. Pero sabi ng Aklat Katoliko, especially sa ating magisterium, teach the language of the people. Kailangan gagamitan natin ng salita kung ano ang salita sa lugar na yon. Sabi nila, Dipolog naman tayo, Bisaya ang ginagamit natin. So, Bisaya ang gagamitan mo, Veritas. Yan. Oh yes, tama naman yan. Kaya nga, inoong mga nakalipas natin mga palatuntunan, ginawa nating Bisaya dahil ang ating signal, ang ating palatuntunan ay nakapokus lang dito sa lugar natin ng mga Bisaya. Pero iba na kasi ngayon. National na ang dating sa ating palatuntunan dahil i-upload natin ito o naka-livestream po tayo. So, ang tinatarget natin, ang pinopokus natin, yung salitang Pilipino. Kaya napilitan tayong magsalita ng Pilipino, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya, ulitin ko, pasensya na. Humingi ako ng tawad sa inyo kung nagkabikos-bikos o nahihirapan tayo sa pagsasalita sa salitang ito, no? Ang Tagalog, mga kaibigan at mga kapatid. So, mga kaibigan, mga kapatid, no, huwag niyong kalimutan ang mababasa natin sa Aklat ng Hebrews, Kapitulo 12, versikulo 23. Isa ito sa mga bersikulo na ginagamit natin mga Katoliko bilang prupo natin, patunay, na ang mga santo sa langit ay maaari silang makatulong sa atin sa kanilang mga dasal, o kung ano man ang magawa nila na upang makatulong sila sa atin, mga kaibigan at mga kapatid. At tandaan ninyo, wala pong turo ang ating Panginoong Jesucristo at mga apostol na ang mga santo sa langit ay hindi na makatulong. Kung nakatulong sila nang nandito pa sila sa lupa, mas makatulong sila doon sa langit, mga kaibigan at mga kapatid, dahil kaharap na nila ang Panginoon. Ang dali na nilang pakiusapan ng Panginoon. Dahil kaharap nila kasi. Yung sinabi ko sa inyo, yung isang ina na nakatulong sa kanyang anak, kahit na nandun sa malayong lugar nag-ieskwela, kung magte-text, kung gumamit ng telepono, malaman kung ano ang kulang niya, ano ang problema niya, kung nakatulong ang ina, how much more kung ang anak ay nasa bahay niya. So, ganun ang mga santo. Nandun na sila sa langit. So, paano hindi sila makasabi sa Panginoon? Bakit? Nagsasabi ba ang Panginoon na huwag kayong tutulong sa mga tao sa lupa? Hindi naman ganun ang Panginoon. At saka, yung mga binasa natin, mga bersikulo sa Biblia, very clear, no? Klarong-klaro, mga kaibigan at mga kapatid, na mga patunay natin na hindi mali ang tinuro ng Simbahang Katoliko. Yung sinabi ni Apostol Pablo sa aklat sa sulat niya kay Timoteo o ng Timoteo 2:5 na isa lang ang mediator, yun ang principal savior. Binabanggit na iisa lang ang ating mediator, pero sa pagka-iisang mediator niya, may mga instrumentalities po. Hindi po nag-iisa sa Panginoong Jesucristo sa paggawa ng mga bagay-bagay upang tayo'y maligtas. Very clear yung sinabi niya na pinadala daw siya ng Ama. Ano ba yung pinadala ng Ama? Intercessor yun, mga kaibigan at mga kapatid. Pero sabi niya, hindi ako mag-iisa. Dahil kayong mga apostol, yung mga disipulo ko, ipadala ko rin kayo. Diba? Yun ang mga instrumento niya na mga intercessor. Ibig sabihin, hindi niya sinusolo.
Hindi siya nag-iisa sa paggawa ng mga bagay-bagay para sa ating kaligtasan. Yung pag-aaral, yung paghahayag ng salita ng Diyos, di ba? Intercession yun, mga kaibigan, mga kapatid. Yung ang iba nakaalam sa salita ng Diyos sa pamamagitan nila. Hindi direktamente na ang ating Panginoong Hesukristo ay nagtuturo sa kanila. Kundi yung mga santo na, yung mga banal na, yung mga apostol na. So, sila ay nakatulong. So, hindi po mali ang turo ng Katoliko na yung mga santo ay makatulong. Kaya, mag-ask tayo sa kanila. Hingi tayo sa kanila ng tulong upang ipagdasal naman tayo nila, mga kaibigan, mga kapatid. Ang mali lang siguro kung magdasal tayo sa mga santo na iniisip natin na parang Diyos na sila. Kaya nga sa ating prayer, no, Catholic prayers, binabanggit natin ang kaibahan. Kung santo ang tatawagin, ang sasabihin natin, pray for us. Hiningin natin ang prayers ng mga santo. Pray for us. Pero kung Diyos ang tatawagin, tulungan mo kami. Di ba? Mga kaibigan, mga kapatid, may kaibahan. Dahil hindi tayo naniniwala sa mga santo na mga Diyos sila. Nagdasal tayo sa kanila, hiningin natin ang kanilang tulong sa yung tulong na magawa ra nila. Hindi yung tulong na parang iniisip na natin na Diyos na sila. No. Kung binabanggit natin ang pangalan ni Mama Mary, pray for us. Just like saying ba, sa isang membro ng Born Again na sinabi niya sa kanyang pastor na, Pastor, i-pray over kami o pray for us. Ganyan ang sinabi ng mga Katoliko na kung magdasal sa mga santo. Pray for us. Bakit pray for us? Dahil ang mga Katoliko ay hindi naniniwala na ang mga santo ay Diyos. Wala silang kapangyarihan sa kanilang mga sarili. Ang magawa nila, alam ng mga Katoliko na ang magawa nila ay yun lang pagdasal. O kung ano pa ang magawa nila para mapalapit tayo sa Panginoon. Hindi natin dinadasalan sila na parang Diyos na sila. No, hindi ganyan, mga kaibigan, mga kapatid. Hindi turong Katoliko yan. Mga kaibigan, mga kapatid, pasensya na kung merong mga nag-text na hindi ko nakuha dahil ang signal natin dito parang pawala-wala, paputol-putol. May isang nag-text dito na parang gusto lang niyang ipabasa yung isang chapter ng bersikulo. Isang chapter ng Bible, pero hindi natin babasahin ito dahil ang haba naman at nakapokus lang tayo sa mga tanong. Maliban na lang kung hindi mahaba at very important na ihayag natin dito sa ating palatuntunan. Mga kaibigan at mga kapatid, dahil wala na tayong oras, pasensya na sa mga hindi pa natin nabanggit na dapat banggitin natin sa ating paksa ngayon. Pero ganun talaga ang palatuntunan. Kung maabutan na tayo sa oras, talagang ilaan naman natin sa ibang panahon. Kung papayag pa rin ang ating Panginoong Hesukristo, magpapatuloy pa rin ang ating palatuntunan sa darating pang mga linggo, mga kaibigan, mga kapatid. Okay, sa ngalan ng ating mahal na ina, Mama Mary, sa mga santo sa langit at mga anghel, ito ang inyong lingkod sa palatuntunang ang liwanag sa pananampalatayang Katoliko, kasama na ang ating mga kapatid sa technical side, Danny Luod at Taxi Lumba, hanggang sa susunod na linggo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
radyo mo nationwide. Now, reaching Filipinos all over the land, all over the world. RMN.